ay hindi ka nagmamadali. Kaya lang ay medyo matagal-tagal nga lang ito. Kailangan mo talaga ng iba yung lakas, yung pangangatawan, dahil dipasan. Ang kaginhawahan naman ito ay hindi na tayo magbobomba kagaya noong manual. Yan, yung pong mga bulaklak na ito na mga buka, ayan o, may mga lumilipad po ng mga putakti. Kaya nung pong nag-uulan, nakaporma sila. Kaya marami silang mga nasira na mga bulaklak tapos ng bunga. Kumusta na po kayo mga katribya, at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon, after po nating makapagpatubig ng ating kalamansi, tayo naman po mga katribya po ay mag-i-spray nung hindi po natin natapos. Hindi na po natin mga katribya popormahin po yung mga insekto. Grabe, talagang hindi po talaga sila humihinto. Lalo po ngayong matindi po ang init ng panahon. Kaya sasamantalahin na po natin, halos katatapos lang din po natin na mag-spray ay magpatubig. Kaya ang mga insekto naman ay nakaabang. Ito yung ating pong pang-maintain para doon sa ating pong mga kalaban. Kailangan po natin na follow up operation. Kaya operation spray ang ating tawag. Kaya after po natin makapagpatubig, ito ngayon, kailangan natin siyang maapula. Ang kagandahan po pagka po chargeable natin gamit, nakikita natin po yung ating subject, tapos ay hindi ka nagmamadali. Kaya lang ay medyo matagal-tagal nga lang ito. Kailangan mo talaga ng iba yung lakas, yung pangangatawan, dahil dipasan. Ang kaginhawahan naman ito ay hindi na tayo magbobomba kagaya noong manual. Yan, yung pong mga bulaklak na ito na mga buka, ayan o, may mga lumilipad po ng mga putakti. Kaya nung pong nag-uulan, nakaporma sila. Kaya marami silang mga nasira na mga bulaklak tapos ng bunga. Spray tayo mga katribya. Talagang hindi natin hihintuan ang ating pong pag-aalaga. Kaya kasi yan po ang ating inaasahan na pagkukunan. Ayan, ano nga, kaganda po ng presyo ng kalamansi. Kaya lang hindi pa po tayo makakapitas pa, dahil maliliit pa itong ating inaalagaan. Ngayon ay puro muna tayo alaga. After po nyan, susunod na po yung ating pitasin. Medyo matatagalan, pero makakahalaw po tayo para sa pampanggastos, pampatubig. Yun po pwede nating makuha sa kanya. May nakalusot po ng kalamanda rin. Medyo nagpagapit na po tayo ng ating pag-i-spray dahil malamig sa ganyan pong panahon ng pag-atake ng ating mga insekto. Hindi lang tayo po pwedeng magpadilim ng husto, dahil baka tayo naman ang madali.
ng ahas. Kaya mahirap po mag-spray ka ng gabi. Mamaya makadapura ka o makatapa ka ng ulupong, delikado. Bagay, meron naman po tayong kalamansi. Yung ating pong bulaklak, buka na. Sayang po kasi ito pag hindi natin inalagaan. Mayroon pang presyo yan. Kaya tsaga-tsaga lang mga katribya, para po at least ay meron kayong idea sa pag-aalaga. Ganyan ang kalamansi, hindi po natin siya nilulubayan sa ating pong pag-insecticide, dahil pagka hinintuan natin ito, sisirain po yung mga bulaklak po na ito, saka po yung mga bungang natira halos ay wala pong matitira na buo. Kaya yun po ang ating motivation dun sa ating mga katribya, na kung kayo ay sasabak sa kalamansi ay kailangan seryosohin po ninyo, dahil hindi po biro ang magpabunga, lalo na sa panahon po ng tag-araw. Kaya nagmamahal ang kalamansi sa tag-araw, dahil yan pahusayan ng alaga para hindi po malaglag ang bunga. Kaya yun po ang isa nating trabaho. Nung panahon kasi na nag-uulan, tayo po'y nakapag-spray at pong nahugasan, at hindi na tayo uling nakaulit, dahil sa buong akala natin ay okay na po yung gamot at kapit na. Nung palaya hindi. Kaya nakaporma ang ating mga insekto. Siyempre nasa huli po yung pagsisisi pag nakita nyo na yung bunga ninyo na may mga sira. Kaya ngayon naman maganda po ang panahon. Hindi natin masasabing walang insekto dahil marahil mga lumilipad na mga putakti. Yan po ang mga nangingitlog sa ating mga bulaklak, lalo pag ganyang kabukahan. Napakasela ng kalamansi. Pag diyan ka na nasiraan tsaka nakabakante, yari na. May kasama na po ito para sa white flies. Dumidilim na mga katribya. Tuloy-tuloy lang ang ating alaga. Kaya mahirap po talagang mag-alaga, magpalusot ng bunga. Ayun, yung ating kotsok na puno ayaw na lumaki. Hanggang doon na siya forever, na hindi na siya lalaki. Para ngayong kantang hindi na siya lalaki. Pagka natsyempohan nyo yung ganong klaseng punla ng mga laos na, ay kahit paano gawin ninyo, alaga, lagyan ng pataba, ganun lang siya. Magbubunga, mumulaklak, kaya lang maliliit lang po ang kanyang bunga. Hindi rin siya nagsasanga na, dahil nasa lahi na niya. Kung mo siya ay matanda ng punla, ay yun na po ang kanyang itsura. Yung kanyang mga katabi ay malabong at malalaki, pero siya ay nananatiling maliit. Ganon ang kalamansi. Kaya nasa punla po ang kinararami rin po ng bunga tsaka sa nag-aalaga. Kahit maganda naman ang punla mo, kung pababayaan mo rin naman, hindi ka naman po makakatsyempo, hindi ka aani. Ayan, no?
yung mga putakti yung mga paro-paro na lumilipad, nabubulabog sila kasi mga bandang hapon babalik na sila sa kanilang nilang teritoryo para manginain. Kaya ito, pampaawat lang po sa kanila itong ating spray na ginagawa. Yan, ginabi na po tayo ng ating pagkatapos ng patubig, kaya hapon na rin tayo, halos madilim-dilim na nang tayo po makapag-spray. Yan, naagapan lang po natin para magtuloy itong mga bulaklak. Meron na tayo uling kalamunda rin. Ayan. Lapit-lapit na rin tayo makapag herbicide ng ating kalamansi. Ayan, yung mga dulo. Yan po yung mga sunong. Kaya pagka nasira yan, yung mga sunong na yan, mamumulaklak uli. Ganyan ang kalamansi, napakasipag mamulaklak. Di kagaya po sa mangga, once na nagbulaklak at nasira siya, mag-aabang na naman ulit tayo ng another taon dahil hindi na siya muling magbubulaklak. Panahon sa kalamansi once na hindi nagtuloy ang bunga, bulaklak ng bulaklak pa rin yan. Tubig tayo ng tubig sa tag-araw, bulaklak pa rin siya ng bulaklak. Lalo na pagka lalagyan mo siya ng abono, kaya ng ating foliar. Yan yung mga bulaklak ang ating inaagapan. Yung mga nakakaraan yan po ang sinira ng ating insekto. Sila ay nakaforma, tapos malakas ang hangin. Ngayon malalaman natin na rin nawa ay magtuloy para sa second batch natin. Pang July na ito mga katribya, yung mga bulaklak. Yung namang yung gasaresa, gamais, pang Mayo naman. Yung ating inaalagaan, yung unang alaga. Yung mga unang nagsipag patubig, lagpas gahuli na sila, kaya makakatse po sila sa presyo. Dahil ngayon ay maganda po ang halaga ng kalamansi. Maganda naman po at hindi po nagkasabay-sabay ang mga bunga, tapos marami po namang mga maninira, marami pong mga nasirang kalamansi, mga natamaan ng mga putakti. Ibang mga wala ng pang-alaga, maghihintay na sila uli ng panibago. Kaya lang pagbunga nila, pag panahon na po ng tagulan, yun, kaya lang bababa na po ang presyo ng kalamansi sa tagulan. Spray tayo yung loob. Yan, ang dahil pong mga paro-paron lumilipad, kaya sinasamantala nila, kaya tayo naman ay magsamantala rin. Yung ilalim, loob, lalo na po yung ibabaw. Ayan, medyo matataas na po ito, kaya hagdanin na ito sa susunod. Sa pitasin na ito sisipaghagdan na. Ito po kasi 3 taon at kalahati na itong ating kalamansi. Spray tayo. Good evening na sa lahat ng mga tumututok nitong ating pong vlog. Ito ang trabaho po ng mga magkakalamansi.
Hindi po natin pina-power spray mga katribya para po matapang po ang gamot natin. At makamenos tayo dahil hindi naman siya ganun karami po yung bulaklak. Ma-maintain lang po natin yung ating inaalagaan, maawat po yung mga insekto. Di naman po nakukuha yan sa pagkapaligo. Importante dyan ay nasa tamang timpla. Hindi rin pong sobrang tapang, hindi rin naman pong sobrang tabang. Dahil sisira naman mga katribya po ang bulaklak. Tutuyo. Pagka sobrang tapang, pagka namang sobrang tabang, mimiriendahin naman ng mga insekto. Kaya dapat katamtaman lang. Yan ang diskarte kaya mag-i-spray. Maala ng iba pagka po paligo ang kalamansi, ligtas na sa insekto. Paglipas po ng gamot, ilang araw, balik na naman uli ang mga insekto. Yan. Iba yung mga tagtag na. Maiinip tayo mga katribya pagka po yung bunga ang ating titingnan. Matagal lumaki mula kasi sa bulaklak yan. 4 na buwan ang paghihintay bago ka makapitas. Kaya yung mga bulaklak na yan 4 na buwan din ang hihintayin mo. Kung ngayon ay Marso, katapusan, ang kuwan nito July ng katapusan o bago magkatapusan, makukuha na po natin yan. Pwedeng second week ng July, sa may presyo, hindi na po natin palalakin ng husto. Maganda-ganda ang presyo okay na. Isa-isang tudling lang po yung ating dala-dala o isang side para lahat ay natamaan po ng ating bomba. Kasi dalawa meron tayo makakaligtaan. Sige mga katribya, gabi na po ingatan lang po tayo sa lahat po ng dako. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Alaga lang tayo ng alaga at tuloy-tuloy lang. Kahit halimbawa na sa point na may mga nasirang mga bunga, talagang ganon, diretso pa rin. Ganon ang mga magkakalamansi. Tuloy-tuloy, hindi susuko. God bless sa inyo lahat. Bye bye.